bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos. Gamitin ninyo sa kapakinabangan ng lahat ang kakayahang tinanggap ng bawat isa sa inyo. Sinasabi sa unang Pedro, Kabanata 4, talata 10 hanggang 11, na ang bawat isa ay tumanggap ng kaloob mula sa Diyos, at ang mga kaloob na ito ay dapat gamitin sa paglilingkod sa iba bilang mabubuting katiwala ng biyaya ng Diyos. Ipinapakita nito na ang mga natanggap natin, kahit anuman ang laki o anyo, ay hindi para sa sarili lamang, kundi para sa ikabubuti ng iba at sa ikaluluwalhati ng Diyos. Sa pang-araw-araw na buhay, madaling isipin na ang ating kakayahan at mga oportunidad ay para lang sa sariling pag-unlad o tagumpay. Pero sa pananaw ng Diyos, ang lahat ng ito ay ipinagkatiwala sa atin upang maging daluyan tayo ng kanyang kabutihan sa iba. Si Alma ay may simpleng kakayahan sa pag-aayos ng mga dokumento at pagbibigay ng tulong sa mga nangangailangan ng gabay sa proseso ng mga papeles. Noong una, akala niya ay hindi ito ganoon kahalaga, kaya hindi niya masyadong pinansin. Pero nang makita niya kung gaano karaming tao ang nahihirapan sa ganitong bagay, nagsimula siyang maglaan ng oras at tumulong ng kusa at may malasakit. Sa pamamagitan nito, hindi lang niya naibahagi ang kanyang skill, kundi naging daluyan din siya ng pag-asa at ginhawa sa mga taong nabibigatan at nalilito sa proseso ng pag-aayos ng mga papeles. Doon niya naunawaan na kahit simpleng kaloob, kapag inialay sa Diyos, nagiging makabuluhan at nagbibigay kaluwalhatian sa Kanya. Ang mga kaloob na ipinagkatiwala sa atin ay hindi aksidente, kundi may layunin ang mga ito. Tayo ay tinawag na gamitin ang mga ito ng tapat sa paglilingkod sa iba at sa pagluwalhati sa Diyos sa lahat ng bagay. Panginoon, salamat po sa mga kaloob na ipinagkatiwala ninyo sa akin. Tulungan mo akong gamitin ito, hindi para sa aking sarili lamang, kundi para sa kapakinabangan ng iba at sa inyong kaluwalhatian. Naway maging tapat akong katiwala ng inyong biyaya sa araw-araw. Sa pangalan ni Jesus. Amen.